Hi guys, meron tayong problem dito. The sum of 270 is to be divided among x, y, and z according to the ratio 2:3:4 respectively. How much will x receive? Letter A, 120, B, 100, C, 80, D, 60, E, 90. Kung makakita kayo ng ganitong problem guys, ano gagawin niyo? Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Mait na ulo ko. Huwag niyong skip or huwag kayong matakot kasi madali lang ang mga ganitong problem guys. So subukan natin. Wag. 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 Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Okay. Pag pinagsama natin si x, si y, at si z, ang value nilang lahat is 270. Mahanap natin ang value or yung marireceive nila using this ratio. 2:3 and 4. Yung pinakamalaking value is si z at ang pinakamaliit na value naman is si x. Okay. Ang gagawin lang natin guys is i-add lang natin tong tatlo. 2 plus 3 plus 4 equals 9. Ang pinapahanap lang sa atin ay yung value ni x. Buti pa sa problem na to, no, may value si x. Yung iba sa inyo, hindi na talaga binibigyan ng value. Sana all. Click tayo guys para makuha natin ang value o ang receive ni x. Itong 2 gagawin nating numerator at itong 9 gagawin nating denominator times itong 270 na to. So makukuha na natin guys ang value ni x. So equals 2 times 270 equals 540 divided by 9. Then 540 divided by 9, ang value niya is, ito yung sagot guys, 60. Ito yung value ni x. So the answer is letter B. Ganun lang kasimple guys. So diretsuhin na lang natin. Kukunin natin yung value ni y at saka ni z. So ganun din ang gagawin natin. Si 3 gagawin natin numerator. Tapos si 9, gagawin natin denominator. Times 270. Equals 3 times 270 equals 810 divided by 9. So, answer nito is 90. Ayan. So, ito yung value ni y. Ito yung value ni x. So, ito yun. Ngayon, kukunin naman natin ang value ni z. So, ganun din. Ito si z is, gagawin natin itong numerator yung 4. Yung denominator natin is 9 times 270. 270. Ayan. Equals 4 times 270 equals 1080 divided by 9. Ang answer nito guys is 120. Ayan. So ito yung value ni z. 120. Ayan. Para maniwala kayo na yan talaga ang value nila. So, i-add natin. I-add natin sila lahat. So, 60 plus 90 plus 120. Kalabasan niya guys is 270. Ayan. 270. So, sakto talaga guys. Sakar na sakar. Haong na haong. Oh my God! Wow! Ngayon, magbibigay ako guys ng another example. True to life na example to. 10,000 pesos. Ngayon, kailangan kong magbigay kay Mrs. Yung ratio namin is 1 is to 1,000. Ito yung para kay Mrs. At ito yung matitira sa akin. Yan. Okay. Ayan. Yung ibibigay ko kay Mrs. is, ganito lang. Pareho naman natin kanina. No? So, i-add lang natin ito. 1 plus 1,000. So, equals 1,000. 1.
So, ito yung total na pera ko, 10K. Ngayon, ang ibibigay ko ni sis is 1,000 divided by, ito yung numerator natin, divided by ito, 1,000. 1 times, ito, 10K. Okay, ayan. So, ang sagot dito guys is 10,000 times 1,000 equals 10 million. Divided by 1,001. So, ang sagot niyan is, yung bibigay ko sa kanya, yung part niya is 9,990.01 pesos. Ayan. O, yan yung parte niya. Siyempre, yung parte ko naman is 10,000, yung total na pera ko. Minus yung part niya, 9,990. 0.01. So, ang matitira na sa akin guys is 9.99 pesos na lang guys. Yan. Yan lang yung matitira sa akin guys. So, ganun talaga ang buhay. Wala tayong magagawa.